andito na naman tayo. Ganda. Pero, di ba, nandito tayo ngayon sa Black Saturday. Kanya, medyo relax, pero hindi relax na pag-uusapan natin. Ang ganda-ganda ng topic ngayon. My favorite verse, why? Because ang dami-daming dapat i-renew ng utak. It's the renewing of the mind. Napakarami. Very familiar but very hard to submit to it, Kuya Vince. Totoo yan. Well, kasi when I come across Pag this, self lang, pag self. Yun ang sinasabi ko, pag self lang, walang renewing of the mind. Mahirap, kailangan talaga renewal. Yeah. That's the only way na maayos ang buhay natin if we renew the mind. Bakit ganun? Parang maiksi ito kaysa dito. Baka sa angulo. Yes, magulo. Sa angulo. Di ba magulo? Napapaganon ako. Iba talaga. Alam mo kasi limited ang aming mga... Ang aming space actually. At saka, kasi nagsisisikan kami dalawa dito. Hindi lang yung space, but we have limited resources to make it that great. Pero I know that God will be greatly praised and thanked by the people who would hear these discussions that we have today. Napakaganda nito. At ito talaga ang verse ng ministry po ngayon. Renewing of the mind. Because of the LGBT issue, kailangan ma-renew ang utak ng lahat ng tao about them biblically. O biblically, na sila din ay mahal ng Diyos. Hindi lang yun. Not only towards them, but also them towards us. Kasi renewing of the mind. Dahil, let's face it, sila din meron silang mga qualms sa atin na Christians. Meron din silang mga issues na ganito, ganyan, ganito, ganyan. Tayo meron din mga issues about them na kailangan mabura lahat. All of this, erase. Renewing of the mind talaga. At buti na lang ngayon, uso na yung computer, mabilis ma-delete. Hindi katulad dati, pag yung typewriter pa, Kuya Vince, kailangan mong baguhin, tanggalin mo lahat. Tapos, di ba? So, yung hindi lang dapat, dinidelete na. Hindi, at saka yung concept, the concept of deleting sa computer, nagkaroon ng utak ang mga tao na it's easier to delete our thoughts na mali because the word delete was created from very the common, computers, yes, diba? very common na. It's computer age term now. You delete it. Oo, di ba? O renewing actually, di ba? It's the same thing. So, iyan ang ating topic ngayon dito sa A Day with Ate Grace. And Kuya Vince. Yay! Ayan ako. Talaga. Kailangan ganyan tayo mag-usap. Hindi naman. Okay. Okay lang. Pareho broad ang aming shoulder. Naku, mas broad naman yung sa akin. Hindi ko lang maintindihan bakit something is parang unfit, wrong. Okay lang yan. Ayun, kailangan mahata. Ganun talaga. So, if our shoulders are broad, this topic is quite broad also. Yes. Napaka lawak ng mararating dito sa buhay natin. And masasaklawan ng buong pagkatao natin dito. And this is level 2, lesson 2. Renewing the mind. By Don Crow. Ayan, si Manong Don naman ngayon. Sorry po, medyo nagkaroon ng konting technical difficulty. Yes. So, eto na tayo. Balik tayo. Yan, si Kuya Don naman ngayon. Last time si Kuya Andrew. Kanya, mauuna ka? Yes, renewing the mind is a very interesting topic, and we all know. Yes po pala. Kaya nga magpi-pray na tayo. That's why sasabihin ko sa lahat na samahan nyo kami sa isang panalangin na ito'y maunawaan natin ng lubos at ito'y maisabuhay natin sa araw-araw. Ama naming Diyos na may lalang ng lahat ng bagay sa mundong ito, maging ang lahat sa aming katawan, Panginoon, pati ang aming isip, Ikaw ang may lalang. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin. So, Panginoon,
Dinadalangin po namin sa araw na ito na buksan niyo po ang aming isip, ang aming puso, at ang aming buong pagkatao, Panginoon, sa katotohanan ito na aming pag-aaralan sa hapong ito. Lord, dalangin ko po na ang aming mga kaday ay makasabay sa amin sapagkat ikaw din ay ang kasama nila at ang siyang magbibigay unawa sa kanila. Panginoon, maging biyaya ito sa lahat ng aming mga taga-subaybay at yaong mga nangangailangan ng kasagutan, Panginoon, sa kanilang panalangin ay matagpuan nila sa pamamagitan ng mga salita na aming ibabahagi sa hapong ito. Pagpalain mo rin po, Diyos, ang aming signal na maging stable sa pangalan ni Jesus po ang aming samot na langin. Amen. Amen. Praise God. So today we want to talk about renewing the mind. I'd like to read two passages. The first one is out of Philippians 4:8, favorite ni Kuya Vince, at siya ng kanyang ministry verse. It says, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Ganda. Lahat nasaklaw niya na. So pag hindi siya pumasok dito, wag tayong mag-iisip ng mga bagay na gano'n. Wag na. Erase. Delete yun. Well, madaling sabihin yun. Kasi Yeah. depende sa pakiramdam mo. Kung may sakit ka, o paano kung may sakit ka, mahina ang sistema mo, paano ka makakaisip ng maganda? Ay, hindi. Gagaling ako. Ano ko fantasya ka. Mahirap din eh. Kaya mahirap din i-expect sa lahat ng tao yon. Yes, pero yun nga, it's Ideal. ideal in the word that we really have to believe kasi yung faith, ang pananampalataya, if you still feel, even if you still have the symptoms, but you believe that by the stripes of Jesus, you were healed according to 1 Peter 2:24. So, panampalataya na natin yun kahit meron pang sintomas na tinapos na talaga yan ni Lord dahil doon sa kanyang pagkapako doon sa krus, dahil doon sa kanyang mga sugat, sa kanyang mga latay. And to continue, the Apostle Paul is obviously telling us that there are things we should think on. May mga bagay na dapat nating iniisip. Yun ang pinagtutuunan ng ating mga pansin. In other words, we can choose our thoughts. So, kailangan ma-realize natin na pwede nating piliin ang mga bagay na ating pinag-iisipan. Now, I know that we all have thoughts that are sometimes contrary to the Word of God. So, katotohanan to eh. Alin ang katotohanan? May nararamdaman ka, pero ang sabi ng katotohanan, or which is the truth, pinagaling ka na. So, yun ang isipin mo, yung pinagaling ka na. Yun ang sabi ng Word of God. According to Romans chapter 7, verse 22 and 23, the law of sin that was in us attacks our minds. But the Bible tells us out of Philippians that we don't have to sit there and let our thoughts build a nest. O syempre, pag inisip natin na yun, nakakagawa na ng, anong tawag sa Tagalog ng nest? Pugad. Yeah. Sabay. Pugad lawit. Yes. So, nagkakaroon ng pugad, dumadami kasi habang nakaisip tayo ng isa, hindi, may sintomas pa ako. Isang ano yon, isang dayami. Tapos, baka mamatay na ako, isang dayami ulit. Nakagawa na siya ng nest, nangingitlog na siya doon. That we can choose what to think on. Yun ang katotohanan. The Bible also tells us that as a man thinks in his heart, so is he. According to Proverbs 23 verse 7. So it's really important what we think on. Napakahalaga ng ating iniisip kung ano yung nasa isip natin. In Romans 12:1 and 2, the Bible says, pangalawang verse po ito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed
the renewing of the mind. Tumatawag, sorry lang. Nasaan na ba ako? But the renewing of your, Mo. yes, yung off ko lang, sorry po. Nakalimutan ko lang yung off. Well, parts of life ngayon, di ba? Mga Yes. sumisingit. Singit-singit talaga. Ganyan talaga. Ayan, ayaw na ma-off. Sorry. Oo. So ano yung binabasa mo? Actually, this is my my Bible verse na sinasabi, yung Romans 12:2, Yes. no? And not to be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Di ba? Yan yung yan yung talagang verse ko, oo, for the ministry. Yes. Transform talaga kasi yun nga, kailangan maayos yung ating utak. Kasi wag nang babalikan kasi kung iisipin mo yung reality in the life of Kuya Vince, hindi na mababalik yung dating lalaki siya. So, because God has renewed his mind, lalaki siya ngayon. Ang puso ko lalaki. Ibig sabihin, the way I do or think, lalaki siya. Hindi ko siya, although nandun yung struggles, hindi mawawala, pero alam ko kung paano to handle them na ngayon. Naalala ko, Kuya Vince, yung testimony, hindi ko na lang pangalanan kasi wala akong permission from her. Nung nag-attend ako ng parang it's a heart celebration sa isang fellowship dito sa Green Hills. Isa siya sa guest. Siya po yung guest speaker namin. Sikat na artista na maganda na napangasawa siya ng Kristiyano. But before this, the husband na binigay sa kanya ni Lord, marami siyang naging boyfriend na sabi niya, bawat boyfriend Ay, kilala ko na yan. Bawat boyfriend niya, nakakasiping niya. Parang yun yung patunay na lalaki, love siya, love na love. Pero this one, na naging asawa niya, nagtataka siya, bakla ba to? Kasi hindi mo lang ako niyayaya. Pero kwento ko na ganyan-ganyan, and I am shown. Alam mo, ang yan nung tinanong ko, bakla ka ba? Sabi, ay hindi, kasi ganito yon. Tinanggap mo ngayon na ikaw ay hindi na virgin, nagkaroon ka ng maraming relasyon, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, tinanggap mo si Jesus, ibinalik niya ang virginity mo, ikaw ay nilinis ng Diyos, hindi ka nakatulad ng dati. Alam mo, kilala niya siya eh, taga-Naga rin yun eh. Oo. Tapos po, nakakatuwa naman dahil sabi niya, hindi kita gagalawin, hindi kita sisipingan hanggang sa araw na tayo ay pinag-isa na ng Panginoon. And that's what they did. And doon niya napatunayan ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos. O kaya hindi na sila maghihiwalay. Kasi meron silang ganun eh. Hindi tinitignan yung past mo, ini-erase na yon. So, kahit pa sabihin natin, it was a reality before, but when you accepted the Lord Jesus Christ, binago na lahat yon. Bago na yung record mo, may bago ka ng record book. Lahat na nang ililista ng Diyos, lahat ng good works mo, ayon sa Ephesians chapter 2, verse 10. So, let's continue. Did you know that when the Apollo spacecraft went up into space, they had to make a course correction every 10 minutes. Grabe, ah. They went to the moon in kind of like a zigzag. And when they eventually landed, they had a 500-mile designated landing zone. And they just barely made it within the zone by a few feet pala. Yet the whole flight was successful. We need to set a course and make a total commitment to the Lord Jesus Christ by being a living sacrifice. The problem with the living sacrifice is that sometimes it wants to crawl off the altar. So we have to make course corrections in our thoughts. We have to have a heart that says, God, I want you and I want your way. Minsan, oo, naglilingkod tayo sa Panginoon. Katulad ni Jonah, di ba? He's going somewhere else na maglilingkod din siya sa Panginoon pero hindi yung lugar na nais ng Diyos para sa kanya. May mga ganun tayo.
Mm. Alam mo actually, yung last sentence na yan, we have to have a heart that says, God, I want you and I want your way. way. For this actually, past year, I think, yung focus on God is so real na medyo yung I want you and I want your way. Nararamdaman, matagal ko naman ang question yun, yung bakit ba si God? Napaka self-centered ni God, tapos ayaw niya tayo maging self-centered. May ganun, sasabihin ganito, ikatulad pinag-usapan natin last week, di ba? Bakit kailangan ganun? Kasi nga, if we do not have the mentality of monarchy, mahirap kasi tayo, meron tayong ako personally, We cannot adjust to the kingdom life. may authority issue ako eh. Pag isang tao may authority issue, mahirap yan gawin. God, I want you and I want your way. Yes. So kailangan we have to admit our authority issue in order for us to be able to say that. So, yun ang tawag ng humility. And humility would not come unless you have a renewed mind. Exactly. Well, that's the whole point of what we're going to talk about. At yan ay susunod natin, di ba? Go ahead, Kuya Bill. So not only do we need to make a total commitment, but part of having victorious Christian life requires that we take the next step and be transformed by the renewing of our minds. Okay, naging Kristiyano ka. Okay, nag-Bible study ka. Okay, na small group ka. Okay, na-attend ka ng church. Okay, gano'n. Ano, hanggang doon na lang ba? Kailangan may next step. Ito yung next step. Kailangan i-transform. Ibig sabihin, allow natin si God ayusin ang utak natin. Yeah. Kasi the battle is in the mind. Correct. Nandito ang problema. Kasi ito, napapasok ni Satanas ang utak natin, pero, no. Napapasok ni Satanas dahil sa ibang taong nasa paligid natin na nagsasalita o palimbawa mo malapit kay Satanas. Di ba? Pag malapit kay Satanas, tapos nakakasalumuhan natin, tapos mahina tayo. Kaya kailangan magpalakas muna tayo sa Panginoon. Paligiran natin ang ating sarili ng mga makadiyos. Pero minsan, di ba, yung mga makadiyos nga ang may problema. Sinasabi ko gina. Pero ang sagot ko naman sa kanya, bakit ko mo naging Christian, maayos na? Hindi, kaya nga naging Kristiyano yan dahil hindi nga siya maayos. Meron kailangan ayusin sa kanya. God is, our Christian life is a work in progress. Yes, kailangan. Kailangan tayo, meron din tayong grace. We need to be gracious also. And part of the renewing of the mind is to be gracious. Yes, the grace of God. Kagandahang loob ng Diyos. Yes. So we can think like the world. Can't. Hindi pwede tayo mag-isip katulad ng mundo. Yes. If we do not want the world's result. Yes. Ano yung world's result? Self-centeredness. Gusto natin tayo ang star. Gusto natin tayo ang pinakamagaling. Kamit natin lahat. Magkaroon tayo ng maraming pera. As ang gagamitin ng pera, ilulustay. Di ba? Wala naman. Maraming Kristiyano, maraming pera, pero hindi naman yun ang nagiging focus nila. Yes. Kaya ibinigay sa kanila yon kasi kaya nilang i-handle. Kaya tayo, hindi pa tayo binibigyan, hindi pa siguro natin kayang i-handle. Yes. So, yun, humble kaming dalawa doon. Kaya, nag-aantay kami. God is enabling us to be ready for that. Yes. So, whatsoever is lovely, as we read Philippians 4:8, we can choose what to think on. Whatsoever is lovely, just of good report, think of these things. What they would do in the Old Testament is take the word of God and put it on their doorstep and on their garments. It was constantly in front of them. Ayun na. Saan galing yun? May ganyan dito, di ba? Sa ating kaluma-luma ang paniniwala. Ayan, nasa Old Testament. So, nabubuhay pa rin. Old Testament practice. Oo, Old Testament practice. Ngayon, it was constantly in front of them. God instructed that they
were to talk about the word of God night and day. Kay Joshua, di ba? That they might observe to do what it said. Parang kukulitin mo sarili mo, paulit-ulit mo sabihin sa sarili mo para makita mo kung ano talagang sinasabi. And they were also to tell all these things to their children. It's very important what we think on. It's very important that we keep the word of God in front of us all the time in order to really have a life of victory. Kanya importante ang Bible study at least once a week. Importante ang pagbabasa ng Biblia araw-araw. Importante ang pagde-devotion kasi pag nag-devotion ka, nire-remind sa'yo a particular emotion or situation that you can relate to. Yes. Para, di ba, pumasok sa puso mo at sa isip mo. Yes. And it causes the renewing of the mind. Kanya importante yon. Di ba? The opposite thinking on what lovely, just, and the good report is to not think on the things of God and things of the Spirit. Romans 8:6 says, to be carnally minded is death. Yes, grabe. Ibig sabihin kung talaga makamundo ka, is death. Ano yung death yun? Kamatayan spiritually ang ibig sabihin. Physically. Oo, yung katulad ng sinasabi mo sa akin nung isang beses na may nakausap kang taxi driver. Kahapon lang yung Kuya Vince. O the other day. Last week pa yun, last ano week, ka ba? pala. Last week pa. Last week mo na. Yes, last week. Napunta po ako ng Divisoria. Yung driver, medyo nahalata ako na stroke, post-stroke patient. Sabi niya, oo po. Sabi ko, may asawa po kayo. Ay, may 3 akong anak, pero sa 2 babae. Wala po akong asawa. Ang kinakasama ko po ngayon ay hindi ko pa rin asawa dahil hindi kami kasama. Parang Samaritan So, woman. Shinare ko po yung gospel. Sabi ko sa kanya, mahal ka ng Diyos, ano man ang yung pinagdaanan. Pero kung tatanggihan mo ang Diyos, ang sabi po ng salita ng Diyos, ang kasalanan, pag dumating sa hustong gulang ay magdadala sa iyo sa kamatayan. Kaya, yun. Ito po yung sinasabi, to be carnally minded is death. Yun nga. Kaya sagot ko sa kanya, naku, kung wala pala ako sa Panginoon, siguro patay na ako ngayon. Yeah, yun ang sabi niya sa akin. Oo, kasi kung ako ay nagtuloy-tuloy sa kasalanan ko na hindi ako, masisira din yung katawan mo, di ba? At saka yung depression mo magbibigay sa iyo ng heavy self. No, yung heavy body. Kasi yung depression na yun. Kasi di ba yung one of our favorite Miss Universe, parang tingin ng lahat ng tao na idolize siya, yung pala, she's been suffering from so much depression, severe depression. Sino yan? Hindi. Talaga, hindi ko yata nabalitaan pa yun. Ay nako, super tatanong ko nga sa kanya. Okay, go. Okay, but the next part of this verse, to be spiritually minded is life and peace. Ganda. Hindi ba? Yung opposite yon, di ba? Romans 8:6 Pag yan. karnal ka, mahilig ka chismis. Carnality din yung chismis. O mahilig kang magsalita ng masama sa kapwa. O anything sinful, yung masasama, nag-lead yan to death. Pero kung spiritually minded ka, it is in life. Ibig sabihin yung puro maganda, katulad ng, ano nga yon, Philippians 4:6. Diba? 4:6, diba? 4:6 to 8. Okay. So, it is life and it is peace to think that the things of the Spirit of God. But if we start thinking about adultery and things of the world, money, covetousness, and so forth, do you know that it will happen in our lives? Kung yun ang iniisip. Kasi yun yung nasa utak. Di ba? As a man thinks in his heart, so is he. Kung ano yung iniisip niya, yun ang mangyayari sa kanya. Well, begin to act on those things. We'll begin to play those things out in our lives, and it will destroy our lives. You see the real spiritual warfare
for the believer is really not resisting or rebuking the devil all the time. Although there are times, I'm sorry, although there are times that we need to do that, but spiritual warfare has to do with what we're thinking on and what we're dwelling on. So what we're thinking and what we're dwelling on, spiritual warfare. Kaya tayo nag-spiritual warfare kasi saan ba tayo nakatutok? Saan ba ang focus mo? Saan ka ba naka naka-tune? Ano bang mode mo ngayon? Ano bang pinrest mong mode, 'di ba? Kanya, yun ang mangyayari sa'yo. Isa pa, no? Last na yun. Isa pa. The Bible says in Isaiah 26:3 that God will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon him. Focus kay God. So, in perfect peace, para ikaw magkaroon ng peace, nakafocus kay God, di ba? There are times during the day that we all need to make course adjustments. Just like it says in Romans 12, we need to say, God, those are wrong thoughts. I need to turn around and renew my mind and start thinking about the things that are lovely, just, and of good report. So yun talaga, 'di ba? Philippians 4:6-8. Yes. Kasi tapos and the God of peace will be with you. 'Di ba? And the peace of God that transcends all understanding. Yes, Grabe. correct. Favorite ko naman yun. Yes. Kaya 8 ang sagot ko sa'yo. Mm-mm. Praise God. So, diretso tayo, nakaka-excite. So, if you've got a stronghold, if you're in bondage, if you find yourself thinking things that you shouldn't be thinking, you need to catch yourself immediately. Kailangang conscious tayo na mali yung ating kaisipan. Minsan yung, like in a relationship, parang pag self kasi inisip mo, itong asawa ko, wala nang hanap buhay, ganito pa, ganyan pa, yung mga anak ko, yun. You start Reklamo. self-pity, dadalhin ka doon sa mas malalim pa na balon. Grabe yun. So, kailangan po natin na bilisan. No. Sige. Ayan. Na pag-isipan ng mabuti. Go ahead. Oo. Kailangan natin pag-isipan ng mabuti, bilisan ang ating desisyon na baguhin yung ating direksyon. Dahil pag nagsi-self-pity na tayo, self yon. Kailangan baguhin ang ating kaisipan. Lord, salamat, you're the one who's enabling me to do all this. Sa kabila ng sitwasyong meron ako, hindi ko kayang isipin na kaya kong gawin to. I know that it's you who enabled me to achieve all these things. Ganon. Kung ano yung pinakamabuting bagay, yun ang isipin natin. And that's glorifying God. Actually, it's really an effort to do that. Yes. Pero kung hindi mo alam na yun pala ang solusyon sa problema natin ng depress, hindi ba? Yung solution is to renew your mind. Ikaw mismo magdesisyon ka. Kaya kapag may kausap na depressed, ano ba ang tamang gawin? Ang depression ba kanino? Kay God, kay Satan? Iisip siya rin. Hindi naman niya mailagay kay God yung depression kasi masama ang pakiramdam niya, di ba? Hindi niya masabing kay God yung ganitong nararamdaman, nag-iisip siya ng God masama. allow you to do that. Hindi lang yon, hindi si God John. It's not, kahit na sinong mababaw o walang alam sa pagiging Kristiyano o walang alam sa Biblia, hindi niya pa pwedeng sabihin yung nararamdaman niya coming from God. Na nanggagaling kay God. So isa lang, dalawa lang naman yung binigay ng option. Kanino ba galing ang depression? Kay God o kay Satan? Wala siyang choice kung hindi sabihin kay Satan, di ba? Ay, ayan, tama yung posisyon mo, huwag kang sumandan. Okay. Kasi ang mukhang laki-laki ko eh. Kasi naka-ano ka sa likod eh. O, Okay, tinan mo. ganito na. Ayan, di ba? O, di ba? Pumantay na tayo. Pantay naman tayong dalawa talaga. Okay. If we will draw near to God, He will draw near to us. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Pag lumapit tayo sa Kanya, yung may mga difficulties tayo, nag-struggle tayo sa kaisipan natin, inaayos natin ang lahat ng bagay sa sarili nating kaparaanan,
tanggapin natin na hindi natin kaya. Let's draw near to God. Lumapit tayo sa Diyos sapagkat kayang-kaya niya yan. If we resist the enemy, he will flee from us. Yan ang, kaya, si Satan kasi, Lord, meron tayong kapangyarihan. The authority was given to us that as we Okay. command the enemy Okay, to i-clear natin yan, Yes. kapangyarihan na yan. Meron tayong kapangyarihan kasi nakikristo ka. Yes. Kung nakikristo ka, kung sure ka na ikaw ay tumanggap kay Kristo at Yes. ginawa mo na siyang Diyos mo Yes. sa buhay mo, sure yon may kapangyarihan ka. Pero pag wala, Pero pag wala, hindi mo po pwedeng sabihin na tulungan mo ako. Mahirap pag walang Kristo at magpapatulong ka kay saka Kristo. baka iba yung tumulong sa'yo. Iba nga tutulong sa'yo, sure ako. Kasi ibang Kasi- Diyos mo eh. Oh, why are you resisting me? I am with you. Aray ko. If you resist the enemy, he will flee from us. Ang eto, sabi ni kapatid na Don, nawala bigla ako. Eh kasi parang ako tumutulak sa'yo dun sa kabila eh, hindi dapat Okay. gumitna ka. Okay, so, yung sinasabi ko po na yung iniisip natin na tayo ay nire-resist natin yung kaaway, wala tayong relasyon kay Jesus. Mm-mm. Sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus, baka sabihin sa atin nung talagang kasama natin na, bakit mo ako nire-resist? Magkasama tayo. Oo. Ang tagal na natin magkasama. Sasabihin sa'yo ni Satanas, hindi, wag na si Satanas, demonyo na lang. Oo, Yung kaya ano niya, hindi na si Satanas, yung demonyo na lang. kanya nga, Yung kasama mo, companion mo all the time. laging meron sinasabi sa tenga mo. O tapos sasabihin mo, Lord, tulungan mo ako. Sige, tutulungan kita. Kasi siya Kasi yung ako Lord mo. eh. Oo nga. Hindi ba? Yun. O kaya wag mo sabihin, Lord, tulungan mo Kasi ako. your Lord should be named. Oo. Kailangan may pangalan. Dapat Kung- si Jesus. Oo. At If saka, Jesus is your Lord and Savior. kaya mas maganda, ilagay mo sa trono si Jesus sa buhay mo. Yes. Kaya buuin mo ang posisyon ni Kristo pagka tinawag mo siya. Put him on the Jesus Christ. Yes. If you say Jesus Christ, Christ is the Messiah, then He is He is your the- Messiah. So the pag binuo mo Savior. ng Jesus Christ, please save me. Kaya tinuha mga apostles sa Acts pag pinagpipray, Jesus Christ of Nazareth pa nga. Yes. Para sigurado Meron sigurado. pa apelyido. Oo. Yung apelido nila of Nazareth, actually. Yes. Jesus Christ, yung Christ hindi apelido, yung position yun. Yes. Na that's the Messiah. Messiah. Oo, ibig sabihin. Kaya kapag ka nagpe-pray, mas maganda, kompleto, para alam mo kung kanino ka nagpe-pray. Malay mo yung Jesus na demonyo ang pinagpe-prayan mo, ilagot ka. Kasi kung Jesus yung katabi mo ng bahay. O hindi, to start with, sa Biblia ang daming Jesus eh. Hindi ba? Hindi lang naman si Jesus Christ ang Jesus Nazareth. Yeah. of Nazareth. Kaya kailangan sa Acts maliwanag. We pray, we command you in the name of Jesus Christ of Nazareth to be healed. Amen. Sa healing sa kanila, doon nakalagay. Kaya sa akin, very important if I pray in Jesus Christ's name. Siya Kasi lagi nilalagay ko siya sa trono. Nakatingala ako sa kanya. Siya ang mataas. Kasi siya na si Hesus Kristo ang sasagot. and that's part of the renewing of mind. Yes, Yes. correct. Ang sabi ng Bible, if you believe that Jesus Christ died for your sins and say to yourself that Jesus is Right. Lord. If you confess. If you confess that Jesus That's is right. Lord, you will be saved. Yeah. So Jesus is Lord. Nilagay siya sa posisyon. Yes. Jesus is Lord. Ito na. Kaya iyan yung renewing of the mind. Ito, merong sitwasyon. There are times in my life when I've let things sleep and let depression rise up. Slip. Sleep. O Hindi L-I. sleep. Sleep, yes. Oh, Slip. slip. S-L-I-P. Dumulas. Napadulas. Slip of the tongue. And let depression rise up. May mga ganon. Yung si Don Croto nagkikwento sa atin. At those times, it's hard to pick up the Bible and sit down and take a passage and say. May mga pagkakataon kahit pa preacher, author pa yan ng mga libro sa Christian life, may mga sitwasyong dumarating na anong tawag doon? Umiibabaw yung pagkatao, yung naturalesa bilang tao. God, this is what you say about me. This is who you say that I am. You are my strength. Ito yung sinasabi niya sa kanyang sarili.
at sa Diyos. Did you know that your victory is just that simple? So kung meron tayong pinagdadaanan katulad ni Andrew Wommack na parang sinasabi sa kanyang sarili na siya ay may mga pinagdadaan ng mahirap, tapos nagkakaroon siya ng depression, nalulungkot siya. Sinasabi niya lang kung sino siya before the eyes of God at ano ang Diyos sa kanyang buhay. At yun, na-overcome niya yung kanyang sitwasyon. Okay. You need to say, I'm going to resist what I'm letting the enemy to do to me right now. I'm going to sit down and open the Bible, and I'm not going to just read some words on this pages, but I'm going to connect with the God behind these words. So, kaya nga last time talaga, yung time na hindi ako matawagan, I was just really meditating and reading a lot from the Word of God, praying so much because I'm really asking God of where He's heading me to. Marami kang pinag-uusapan ni Kuya Vincent. After that, bigla akong inilipad sa Pasig, hindi ko alam. Bahala si Lord kung anong gagawin niya. No, I think it's time for us to be closer. Yes, I think. ganun nga. Ganyan, no? Kaya nga, Di ba, dikit na close. dikit. Close. As Yes. in super dikit. Yes. So, did you know that your victory is just simple as that? Yun ang pagka yung naniwala tayo na ang Diyos ay kayang gawin ang lahat for us, we cannot allow God to do these things for us if our mind is not renewed. Yun ang totoo doon. So, I'm going to let my mind be stayed upon Him, sa Diyos. And Lord, this is what you say about me. You say that I'm forgiven. Kasi minsan pag nagkakamali tayo, kahit lingkod na tayo ng Panginoon, may nasabi tayong mali. Minsan parang nakukonsensya. Kala mo konsensya mo yun. Yun pala, tinutuya ka na ng demonyo. Di ba? Parang katulad nung experience ni Job. Pero si Job, siya'y nanatiling nakahawak sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Asan ako doon? Ayan, yes. Okay. You say that I'm cleansed, Lord. Yun yung focus. Nilinis mo na ako, Panginoon. Pinatawad mo na ako. Lahat ng ito, tapos na yan. Tinapos mo na yan. Kaya pagka alam natin kung ano ang ating katayuan before the eyes of God, hindi na tayo masyadong maapektuhan. Hindi na ibig sabihin na manhid tayo na nagkamali tayo, parang ang yabang-yabang mo pa. It's not that. Kasi yung katulad ni David, contrite ang kanyang heart na pag meron siyang nagawa, na alam niya na yung pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago, but he's showing na he's sorry about it, and kailangan baguhin yung kanyang nagawa sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang isip. You say that nothing can separate me from you, your love, Lord. Inuulit-ulit niya yan yung mga pangako na Diyos, yung relationship niya sa Panginoon ayon sa Biblia. At ito'y nakakatulong sa kanya. So according to Don Crow, when you sit there and just think about all the good things that God has done for you, in just a few moments, you're going to forget about those other things. Anong tawag dyan? Bible verse dyan? Count your blessings one by Name them name. one Name by them one by one. So isa-isahin mo yung mga blessings ni Lord sa'yo. Yan, eto. Diretso pa So ako. ako na. Ikaw na pala yun. Last na yan. Yes, okay. So it's me. Let me use an illustration, sabi ni Don Crow. Diba? I heard a man one time say, now I'm just admonishing you to not think but about pink elephant, huh? For the next 10 minutes, huh? But pink elephant, okay. You don't know what happened? For the next 10 minutes, all we did was think about pink elephant. Then he asked, what color is the Statue of Liberty? Somebody said green. She said, and he said, well, which arm in the Statue of Liberty holding up? And somebody said,
It was the right arm. Then he asked, what does the Statue of Liberty have in her hand? Torts. Oo. And some said it was a torch. Then the man said, what happened to your thoughts about the pink elephant? 10 minutes yung pinag-usapan. Pinag-usapan niya, tsaka pinag-iisip yung pink elephant, di ba? They were gone, you see. It's not a matter of saying, now don't you think these thoughts because you know you think those thoughts. The scripture is really telling us that we need to replace those thoughts with God's thoughts. And when we see these things coming against us and we're thinking something we shouldn't think, we need to immediately call to mind our new identity. Yan na nga. Yan ang lagi tinuturo the identity in Christ. Ano ba yung identity in Christ? Kailangan malaman natin kung sino talaga si Kristo sa buhay natin. Ako naniniwala ako na nung ako ay nagpaputol ng buhok, identity ni Christ ang aking ini-embrace. Kasi ang identity ni Christ is kung sino talaga ako kay Kristo. Kanya yung mga hindi pa papaputol ng buhok na transgender na lalaki o transgender na babae, kung ano naman yung definition na yan. Yung transgender na trans woman na hindi pa nakakapagpaputol ng buhok pero ang tagal na nila meron ako isang alagang ganyan, nasa 20 years na Kristiyano pero hindi pa rin siya papaputol ng buhok. Babae pa rin ang pinoproject niya. Anong gagawin ko? Hindi pa niya nasasabi sa sarili niya. Dapat kailangan maintindihan niya na si Kristo. Kasi pag pinilit mo yun, baka pilipitin ka. Hindi lang yun. Mawawala yun kahit 20 years na siya Kristiyano. Di ba? Hindi naman yun ang importante. Ang importante, Word of God. Kasi ano yun? Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 13, verse 3-7, love is very patient. 1 Corinthians 13. Oo. Verses 4. 4-7. 4-7. 4-7. Love is patient, love is kind. Yes, 4-7 I should say. Correct. Love is patient. So if you love this person, let them be. That's also part of my ministry of the renewing of the mind. Na sinasabi ko na nire-renew yung mind. Yung very harsh tayo sa iba na, bakit kayo buwan na kayo, ganito. Minsan mga magulang kami, mga ganyan kami sa aming mga anak. Lord, thank you. Bakit sasabihin ko ngayon? Hindi naman, yung parang dahil gusto mo silang umayos. Sa tamang landas, umayos. Yung feeling ng magulang, pero God is reminding me, ikaw anak din kita. Pero hindi kita. Hindi ka kinukulit. I am respecting the freedom that I have given you. Hindi, tsaka meron talaga tayong free will. The freedom, I mean the free will, I should say. So, irerespeto ng Diyos, sabi niya, as much as I'm respecting it sa'yo, try to respect also those things sa anak mo at sa ibang tao. Kaya nga may alaga akong ganyan. Kaso, hindi pa niya nakikita na si Kristo yung dahilan ba't ka mag-iiba ng itsura. Pati nga ako yung pagkulay ng buhok ko. It's all for the glory of God. Hindi, it's all for the glory of God yung hindi ko pagkulay ng buhok kasi gusto ko makita kung sino talaga ako. Gusto ko makita nyo kung sino ako talaga. Na hindi ako wala akong makeup, no wala artificial. Wala. No influence of science and technology. Correct. Meron sigurong science konti dahil may nananalatay pa rin sa dugo ko yung female hormones na wala akong magawa. Kasi nga tinanggalan nga ako ng ari. So natanggal na lahat. Kanya yung nagstay na sa katawang. Yun. Wala na akong magagawa. Ganun na yun eh. We need to immediately turn to the Lord. Connect with Him. Not just with words on a page, but with God behind those words. Okay. Hindi lang dahil sa binabasa natin. Kailangan si God yung nagsasalita sa atin yun. Si God ang nagpapaalala ng mga storya, lalo sa Old Testament. Napakarami sandamukal na walang katapusang istorya sa Old Testament. Sige, anuhin lang natin yun. Hindi ba?
Namnamin natin yun lalo dyan sa mga unang mga parts, puro storya. So, and the Bible tells us in Romans 8:6 that as we do, we will see the transformation that life and the peace of God gives. As our minds are stayed upon Him and the things of the Spirit. Think about these things, my brethren, and walk this day in the liberty and freedom that Christ has purchased for you. Na yan ang ating inaalala ngayon, Ngayon. Sabado. Diba? Tayo ay pinalaya na ni Kristo, kanya siya ay nagpakabayubay sa krus. I think that's the right word, nagpakabayubay. Yes. Kasi may choice naman siyang hindi Yes, magbayubay. He was crucified. Diba? Para So, kanya, yung puntos na yon ay kailangan nating namnamin ngayon. Yesterday, Good Friday, we supposed to remember that He was put on the cross and died. Today, He was supposed to be still dead. Still dead. And tomorrow is the resurrection. So, but this is just, we're doing this in remembrance of what He did for us. Pero di ibig sabihin, bawat Biyernes Santo ay malulungkot tayo. Bawat Sabado ay may patay na Kristo. At bawat Linggo ay may... Alam mo ba nung araw, nasa kabilang side pa ako. Takot ako ng Black Saturday kasi walang Diyos. Feeling ko ako'y dudumugin ng sandamukal na demonyo kasi walang Diyos. That's the wrong thoughts. Pero mali yun. Yes. So, kung kayo nakikinig ngayon mga kaday, huwag kayong maniwala doon kasi kalokohan yun na akong pinaniniwalaan ko nung araw. Pero ngayon hindi na ako takot sa Black Saturday. Yes. Ang Word of God sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Yes, correct. Kanya. Ang sino mang nasa Kanya will also enjoy resurrection and everlasting life. It's a new creation. Yes. Hindi ba? Kanya, wala na. Iba na talaga. Baguhin na ang kaisipan. Bago na ang kaisipan. O di sige, magko-question and answer na tayo. Yeah. Yes. Nasa question and answer portion na tayo. O, teka muna. Dalawa sa'yo, dalawa sa akin, dalawa sa'yo. Akin yung isa. Okay? Okay. Sige. Ang tanong, ikaw ang magtatanong. Tatanungin mo ako. Ako ba magtatanong? Yes. Ikaw ang magtatanong. Iyo, akin. Sige. Sige, ako na magtatanong. Tanungin kita. Sa Romans 12:1, na paborito mo, what are we to do with our bodies? Offer them as living sacrifice, holy and pleasing. Offer them to God, our bodies. Kasi, kung hindi ganon, actually, yun nga sinasabi ko, kung hindi ko in-offer ang katawan ko. Baka kung ano nang nangyari. Oo, baka patay na ako ngayon. Dun sa 30 years kong being Christian, kung di ako naging Christian 30 years ago, saan kaya ako dadamputin? Ano na kaya? Laging iniisip, hindi kaya taong grasa na ako. May mga ganon akong iniisip, actually. Pero thanks God. Kaya nga talaga, you really have to give Him glory and thanksgiving all the time. Yes, correct. So Romans 12:2 naman, this scripture is telling us that we should be different than the world, di ba? Or unbelievers. Kasi yun nga yung kailangan yung renewing of the mind. Di ba? Para the God of peace will be with us. Kailangan maayos at sumunod tayo meron kasing ibang Kristiyano na nakabasa lang ng Bible verse na isa, akala nila yun na yung Bible verse nila for the rest of their lives. Laging seek first the kingdom, pero hindi naman. Ang gusto lang nila yung and all these things shall be added. Hindi lang yun. Seeking first the kingdom and the king of the kingdom. Hindi lang yun, nabasa nila yung nasa Galatians, di ba? For the homosexuals, will not inherit the kingdom of God. Wala na. Lahat ng homosexuals sa kanila, kahit na Kristiyano na, will not inherit the kingdom of God. Mali! Unbelievers ang tinutukoy doon. Oo. Hindi. Actually, I mean, unbelieving homosexuals. Actually, ang tinutukoy doon ay mga from the Church of Corinth. Yes. Yes. Sa Galatians pala. Oo. Ay, hindi. Galatians. Church of Galatia. Pala. Na sinasabi ni Paul doon. Kasi meron doong mga Kristiyanong sinasabi sa sarili nila
pero ang buhay nila nandoon pa rin. So anong tawag doon? Pretending to be someone who is not themselves. Parang acting to be like a man pero babae pala. Acting to be like a woman pero lalaki pala. Ay hindi, nandoon naman yan sa ano. Ibig sabihin yung parang interpretation. Pero kasi we cannot judge it. You don't know the heart of the person. You don't know how that person prays. It's only God who can do it. Oo, nakikita mo ang diferensya niya. Pero ang diferensya mo, saka hindi, yung what is in the heart. di ba? Kasi minsan katulad ng may nagawa nga tayong kasalanan sa experience natin, Kuya Vince, may nagkamali tayo on something. Pero as we meditate sa word and then as we commune with God, nare-realize natin yung mga bagay na yon. And God is going to pour out. Kaya minsan, akala natin ganun yung tao, pero yung hindi natin ma-judge yung kanyang relationship sa Diyos. Yun ang hindi pwede. Kailangan i-allow natin yung tao na yun to really express himself or herself to the Lord. God. Okay, ako na. We must make our thinking line up with... In Acts 17:11, ang sabi dito, our thinking must be lined up with the scriptures or the word of God. Yes, correct. Okay. Romans 8:5 and 6 says, to be spiritually minded is life and peace, buhay at kapayapaan. Yun ang spiritually minded. So pag hindi tayo, pag wala tayong kapayapaan, ibig sabihin we're not spiritually minded. Oo. So kung gusto mo nang mamatay dahil nadidepress ka sa mga nangyayari sa buhay mo, nakigad ka ba o nakay Satanas? So saan ka pupunta? Diba? Hindi ka spiritually minded. Diba? Wala kang life, wala kang peace. Para ikaw ay mapunta sa langit, tapos sabihin mo, papakamatay na ako, Lord, kunin mo na ako. O, asaan ka? Uutusan pa si Lord, patayin siya. Oo, diba? Kunin mo na ako. Hindi gagawin ni God yun. Lalo kung Kristiyano ka. Maraming Kristiyanong ganyan na apektado doon sa mga nangyayari sa buhay nila. Pero wala silang life and peace. Pero sabi ni Andrew Wommack, balikan lang natin kung ano yung tinapos ni Lord sa atin at sino ba tayo sa harapan ng Diyos. Okay. Next question. In Romans 12:1 and 2 na naman ulit. What two things do we need to do according to these verses? Commit ourselves to God as living sacrifices and begin to renew our minds. Ganun lang kasimple. Commit ourselves. Yung ginawa kong transformation, I committed to God. Since 1997. 1997 ako nagpagupit. February, almost March. Oo, February 2020. Hindi, March yun. March. Napagupit ako. Hindi pa maiksi kaagad, paunti-unti. Pero ando doon ako. Hindi ko na siya mapigilan. Yun na yun eh. I committed myself to God as living sacrifice. And I begin to renew my... Kasi you call it as, it's really a sacrifice because it's not the thing that you really used to do. Hindi naman yan, not a Christian. Hindi naman yan ang inasam-asam ko sa buhay. Yes, na bata ka pa. Talagang you started thinking of yourself to be like a woman. Pero when you were given a chance to know God through Jesus, you committed yourself to God. 11 years akong nabuhay na babae. 11 years lang. Kasi from 1986 to 1997. 11 years. Eksakto yon actually. Nung pagpapit ako ng buhok, it's March. And that when I had this exchange was March 11, 1986. Actually, nung panahon na yun, nagpagupit na ako. First year college ako naman. So, ano yun? Doon yun nagpagupit ako. I was already 33. I mean, okay. Next question, last question for you. In Isaiah 26 verse 3, how do we stay in perfect peace? By keeping our minds on the Lord. Wala namang iba. Sapagkat, sabi ni Jesus, I will give you the peace that the world cannot give.
So siya lang naman nagbibigay nun. Mm, Siya ang kapayapaan at siya ang source ng kapayapaan. correct. So ngayon, ang last question ko sa iyo. Sa Isaiah 26:3 and 4, what are some ways we can keep our minds on the Lord? So eto, napakasimple pero mahirap gawin Mahirap gawin. araw-araw. Oo, totoo. Prayer, praise, meditation on the word, and giving thanks to God. And we can still do a lot of things like fellowshipping, we have attending Bible studies, and may mga conferences ng mga mananampalataya, we can do that. Yes. So that's it, kapatid. Napakaganda ng ating pinag-usapan at ito'y buhay na buhay sa aking buhay dahil transformation ang pinag-uusapan The dito. renewing of the mind. Naalalahanin natin na ito yung pinakadahilan na dapat ma-renew na yung mind natin na meron ng pinadala ang Ama para tubusin tayo. Siya'y pinahirapan at namatay doon sa krus, nabayubay ang kanyang katawan doon, ang kanyang dugo ay nabubo para sa paglilinis ng ating mga kasalanan upang sa panahon na tayo'y makakilala at tanggapin natin tayong makasalanan at sa pamamagitan lamang ni Kristo tayo pwede makabalik sa Ama. Doon makikita natin ang napakahalaga ng tinapos ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Okay, ngayon magpe-pray na tayo dahil tapos na tayo sa ating episode at purihin ang Panginoon dahil nandito tayo sa panahon na talagang pinupuri at tinataas natin si Kristo sa kanyang ginawa sa ating buhay. At bukas, tomorrow, we're Yes. going to commemorate with the truth that resurrection. Yes. It's Resurrection Sunday tomorrow. Yes. Kaya praise the Lord. Thank you, Lord, for this day Yes. na nararanasan namin kung ano talaga itong mga nakaraang araw na aming nagbulay-bulay ng aming mga nalalaman at naiintindihan, naaalala sa iyong mga sakripisyo, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo dahil without your suffering, without your sacrifice, saan kami pupulutin? You are the second Adam because you have replaced the sins of Adam. You Yes. have already justified the sins of the world. Amen. And you have done that. And tomorrow, the resurrection is imminent, the resurrection. And I pray for everybody na nakikinig ngayon sa aming programa, ang aming mga kaday. O Panginoon, allow them to experience the resurrection not only tomorrow but every day of their lives. Amen. Yung resurrection na renew their minds, na alisin ang mga nega-nega Yes, at Lord. gawing positive ang lahat-lahat ng kanilang Amen. naiisip patungo sa kapwa, patungo sa iyo, Panginoon, at pagpupuri at pagpapaluwalhati sa iyong pangalan, O Panginoon, na ikaw ang gawing hari ng kanilang buhay, ng aming Amen. buhay. Ikaw ang aming itinataas, wala ng iba. Amen. Kaya purihin ka sa istasyong ito, itong Bicol Broadcasting System, lahat ng mga naririto, lalo-lalo na ang mga technical people, si Kuya Serge, si Pastor Serge, si Joy, si Ariel, at marami pang iba, ang aming mga kasamahan, sorry po, ang aming mga kasamahan dito na nagpupuri at nagpupugay ng paulit-ulit sa iyo, Jesucristo, na nagsasabing, ikaw ang aming Diyos dito sa istasyon ito, ang Amen. DWLD 91.9. Point. Salamat, Panginoon, at nawa ang direksyon namin ni Ate Grace, ang iyong bantayan at tulungan mo kami kung ano ang kailangan namin gawin habang kami ay magkasama dito sa Pasig. So Lord, thank you very much for the experience of the friendship of my Yes. Ate Grace, Yes, Lord, Lord. na Panginoon, walang kaparis. Praise you, Amen. Lord. Praise you, Lord. At lahat ng kanyang pamilya, Lord, proteksyonan mo. Yes, Lahat ng Lord. aming mga pamilya, proteksyonan mo. Amen. Lahat ng aming mga kaday, ang pamilya, proteksyonan mo, Panginoon. At lahat ng makasamahan namin dito sa Bicol Broadcasting System, Panginoon. Maraming salamat. This we pray in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Okay, ayun, nakatapos na tayo ng isang oras. Tandaan po natin, ang Lenten season is not
a celebration of sorrow, but it's a celebration of victory Of and life. life Yes. and resurrection. Yes. Happy Resurrection Day tomorrow Yes po. to everybody. Let's commemorate it with gratitude to Yes, our amen. Father by sending Jesus to us. Thank you, Lord. Yes. Dito Dito sa programa, A Day with Ate Grace. Kuya Ben. Yes. Thank you. Bye-bye. See you next Saturday.